Sa mga ka-A to Z nating magbabakasyon ngayong Semana Santa, ingat-ingat po tayo dahil naglipa na rin online ang mga booking scam kahit pa ngayong mahal na araw. Ang isang bakasyonista muntik nang mabiktima dahil sa kahina-hinalang payment method. Ang modus, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanon. Isang buong linggo sanang magbabakasyon ngayong Holy Week si Patrick Tolentino. Pero imbis na makapag-relax, kailangan niya muna raw i-report ang social media page na ito dahil sa umunoy panloloko. Ito ay para makapagbigay ng babala laban sa isang uri ng scam kung saan muntik na raw siyang mabiktima ng kanyang katransaksyon online. Kwento niya mula sa chat lang ay nakapag-book siya ng kanyang bakasyon sa isang luxury resort sa Batangas. Pero agad siyang nagduda at binawi ang booking nang madiskubreng iba-iba ang payment method nito kasabay ng paniningil ng halos 32,000 piso para sa overnight stay. Nung pinadala nila yung account details, it was the same account number pero yung account name nagbago na. Yung account name was a personal name. So, ibig sabihin, sinasabi nila na yung account name ay yung resort name, pero in reality pala, it's an individual that owns the account. Dahil sa kahina-hinalang proseso ng transaksyon, hindi na raw siya tumuloy. Accommodation scam ang tawag raw sa uri ng scam na to. Nakalat ngayon para sa mga nagbabakasyon. Ang nangyayari po doon, naghihingi po sila ng reservation fee and once po na makapagbayad na yung nabibiktima nila, ay automatically binablock po nila ito. At para maiwasang mabiktima ng accommodation scam, dapat pagdudahan raw ang katransaksyon online kung kakaunti lamang ang likes o followers ng katransaksyong social media page, maging ang reviews nito. At kung maraming hinihinging impormasyon tulad na lang ng personal data at financial data, kasabay ng hinihinging malaking down payment. Hindi naman siya seasonal pero mas marami po yung cases na naidudulog sa amin pag holidays or meron man pong vacation. Ang nangyayari po kasi dito is kadalasan mas convenient po ang mag-book tayo online since hindi mo na kailangan pang magbiyahe. Sa ngayon, nagbabala na ang pamunuan ng resort laban sa naturang scam. Mas mainam raw na dumirekta sa kanilang website para sa direktang online transaction kung nais magbakasyon para maiwasang mabiktima ng panloloko, lalo't gumagamit ang mga scammers ng dummy account. Sayang din, mawawalang pera na yon, but more than that, yung feeling na naloko ka during especially during Holy Week was something na hindi ko talaga nagustuhan. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.